Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, TRRD. Tatay Digong, nandito po kami sa labas kung nasa saan ka, at kami ay bumabati ng happy birthday. Hindi lang po ang mga taga-Hague at mga taga-Europa ang narito ngayon, sa buong mundo po, sa bawat sulok ng Pilipinas, meron pong pagdiriwang para sa inyong kaarawan. Binabati po namin kayo dahil kayo po ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan ng ating bansa. Binabati po namin kayo dahil kayo po ay nagsilbing halimbawa na po pwedeng maglingkod sa gobyerno ng hindi nagpapasasa at hindi nagpayaman. Binabati po namin kayo dahil nung kayo'y naging presidente, ibinalik nyo ang dangal ng Pilipino, dahilan kung bakit lahat kami ngayon na nasa labas ng Pilipinas taas noo at nagsasabing kami ay Pilipino. Nalulungkot po kami sa iyong kapalaran. Nalulungkot po kami ng ating sariling mga kababayan ang naging makapili para kayo ay ibigay sa mga dayuhan. Nalulungkot po kami na hindi po na-respeto ang inyong karapatan nung kayo'y na-kidnap sa Pilipinas. Nalulungkot po kami na kayo'y nakakulong na, hindi pa nalalaman kung anong basihan ng inyong pagkakakulong. Nalulungkot po kami dahil nais namin kayong makapiling sa Pilipinas, dahil bagamat hindi na kayo presidente, kayo po ang nagsisilbing inspirasyon na kaya ng Pilipino ang kahit anong pagsubok na hinaharap. Huwag po kayong manghihinaan ng loob. Lalo po namin kayong minahal at wala pong naniniwala sa mga paratang na binabato nila sa inyo ngayon. Huwag po kayong mag-alala, bagamat nais nilang burahin ang tatak Duterte sa Pilipinas sa pagpapamagitan ng pagkukulong sa inyo dito sa isang malayong lugar, sa pamamagitan ng pag-i-impeach kay Inday Sara, sa pagsasampa ng mga tanim kaso labang kay Pulong, kay Atty. Capio at kay Harry Roque, huwag niyong kakalimutan. Lalo pa po kayong minamahal at napapalapit sa ating mga kababayan. Ang aming birthday wish po sa inyo, sana po mawala na ang mga bangag sa Pilipinas. Baka pagalitan ako ng organizer. Sabi nila, huminahon ka. So kinukurot ko ngayon ang sarili ko, huminahon ka, Harry Roque. Ayun daw, sabi niya, relax, relax. At ayan na, nagsisimula ka na. Gusto niyo ba ako magpatuloy? Baka tayo mapaalis. Kaya maghihinahon na naman tayo. Ang sasabihin na lang natin, sana bye-bye bangag soon. Hindi po ako sumisigaw. Pareho pa rin ang mensahe. Alam ko po malamig ngayon. Abay ang warning ng Weather Bureau, walang klase, walang kasing lamig ngayon. Pero dahil karawan ng ating presidente, lalong nag-iinit ang pagmamahal natin kay Presidente Duterte at sa inang bayan na Pilipinas. Sino ba ho ang galing dito sa labas ng... Hindi ko pa tinatanong yun, takot tayo sa kayo na taas, kayo ha? Lahat na galing sa labas ng Netherlands? Yes! Lahat kayo taga-labas ng Netherlands? Yes! Wow! Ako din, taga-Pilipinas. Sino ang galing dito sa
Labas ng... naman, okay. Labas ng Europa! Yan! Well, alam niyo po ha, sulit ang pagdating niyo rito. Dahil alam ko, maski nasa loob yun ng building na yun ng ating presidente, naririnig niya tayo at nararamdaman niya ang ating pagmamahal. At siyempre po, nanunood po ang buong daigdig. At ang inyong presensya rito ay nagpapadala ng napakalakas na mensahe. Kahit anong pang panunupil, kahit anong pagigipit na gawin nila sa pinakamamahal nating Presidente Duterte, suportado pa rin siya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bayan. Habang tayo po ay nagdidiwa ngayon, nakapagpadala na ako ng mensahe sa mga pagtitipon na gaya nito sa Kuwait, sa Austria, sa Spain, sa Denmark, saan pa ba ako nag-stay? Ang dami. Sa UK, Ireland, okay, sa Ireland, Norway, sa Amerika, Norway, at Germany. Nagpadala rin ako sa Germany. Alam niyo po, kanina nga umaga sa lamig, yung mukha ko parang palagi naka-freeze na, nagbabati, nagpapadala ng video sa iba't ibang parte ng daigdig. Mahirap pala pag malamig, pati yung ngiti mo po pwedeng maging frozen. Pero, kapit busy po tayo ngayong araw. Maraming salamat po dun sa mga nagpadala o nagdala ng pagkain. Talaga namang napakasarap na mga kinakain dito. Doble na naman ang tiyan ni Harry Roque. Pero ako'y tuwan-tuwa dahil alam niyo naman, ako'y nag-apply ng asylum. Nagpunta ako dun sa lugar kapag kalayo-layo. At ang pagkain linalagay sa sako na kalahating sako at hindi ko maintindihan kung ano yung mga pagkain na yun. Kaya ngayon, pag-ingatan niyo po ang mga pagkain niyo dahil sa gutom na inabot ko, baka maubos ko po lahat ng handa ngayong gabi. Meron bang lechon Cebu dyan? Meron! Nasaan? Wow, meron lechon Cebu. Tatay Digong, may lechon Cebu. Kasi po, ang Tatay Digong, bukod sa tuyo, ang susunod na paborito ay lechon Cebu. Gusto niyo rin ba ng lechon Cebu? Ayan. O ayan ha, hindi ako nag-a-agitate. I-record nyo ako, no agitation. That's authority. O, diba? Pero, sana po, ang kabataan ng Pilipinas ngayon, tumingala sa pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa totoo lang po, ngayon ko lang nakita ang tahanan na tinitirahan ni Presidente Duterte sa Davao. Nalungkot po ako. Yan po ay 150 square meter na parang bahay ng kalapate. Ang kanyang kwarto merong paikot na hagdan at yun lang ang second floor. At ang sabi ko, eto ba talaga ang bahay ng isang dating presidente? Ang kwento sa akin na nag-aalaga kay Tatay Digong, meron daw siyang supporter na bilyonaryo na nakarating sa bahay niya at ang sabi, maiyak-iyak. Nung siya'y palabas na ng bahay, sinabihan yung aide ni Presidente, bumili ka ng kahit anong bahay, kahit saan akong magbabayad. Hindi naman po pwede dito nakatira ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero nang nalaman yan ni Tatay Digong, ang sabi niya, hindi ako aalis sa aking pamamahay. Hindi ko kinakailangan ng palasyo. Ang kinakailangan ko lang, matutulugan, makakainan, sapat na sa akin yan. I-compare nyo naman sa napakarangyang buhay ng mga bangag. yeah, Oh. sad. Sabi nila, itong tatlong tatlong hari, kapag nagsisimula na ako ng ganito, nag-oops. Oh, yan. So, break ng konti. Mag-English accent naman tayo. Sino mataga-England?
Oh, anong English ng banga? You don't know what the Adik. English of banga is. Huh? Simple. It is called banga. Banga. Okay. Stone. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan ang isang malaking mansyon. Dito ako nakatira ng napakatagal na. Dito ako mamamatay at hindi ko kinakailangan ng karangyaan. Ikumpira nyo kung sa mga nasa Malacanang. Halos $1 bilyon ang naibalik sa atin ng Swiss government na nakaw ng yaman na kanyang pamilya. At siyempre, yan ay katiting pa lang ng nahanap na nakaw na yaman nila. Hanggang ngayon po, merong bilyong danyos na ibinigay sa mga biktima ng karahasan at paglabag ng karapatang pagtao ng isang hukom sa Amerika. Torture, enforced disappearances at murder. Sa totoo lang po, hindi Duterte ang dapat nililinis ngayon. Dapat banga. Yes. Pasensya na kayo, hindi ko masabi ang kanilang pangalan. Yeah. At si Tambaluslo. Yeah. Oh, wait, so tayo na naman. Si tatlong ano. Ayaw ka naman, binubuyo niyo ako eh. Pinaiinit niyo ako eh. Sinasabi ko na nga, malamig na eh, no? Sana po, mga kabataang Pilipino, matuto tayo sa naging buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung kayo'y maninilbihan dahil gusto nyong gawing mapayapa ang ating mga komunidad, dahil gusto ninyo na umunlad ang buhay ng inyong mga kababayan, dahil gusto ninyo na makabili ng pagkain, lalong-lalo na ng bigas ang inyong mga kababayan. Isa sa pinaka-naaalala ko nung aking karanasan na kasama ang ating Presidente Duterte sa Malacanang, nung naunang nagtaas ang presyo ng bigas dahil nga sa mga walang awa na mga traders. Pinatawag niya lahat ng traders sa Malacanang. Pinatawag niya yung pinakamalaking trader na nag-hoard ng bigas para tumaas ang presyo. Sabi niya, Spokes, tawagan mo yan. Aba, hindi ko nga alam kung saan tawagan ng numero. Hindi nagbigay sa akin ng numero. Tinawagan ko. Akala ko naman kung anong sasabihin. Ang sabi ni Presidente, "Piyo mo! Ilabas mo ang aking bigas! Otherwise, magtago ka na." Lumabas ang bigas, bumaba ang presyo ng bigas. At ni minsan, hindi po siya nangako na magkakaroon ng 20 pesos na bigas na napako na po sa tubig at sa hangin. Kaya nga po, isa sa paboritong kanta ko ng KOJC ay nasa na ang 20 pesos na bigas. Ang sarap sana mag-chant, nasa na ang 20 pesos na bigas, bawal mag-chant. So anong gagawin natin dahil bawal mag-chant? Bulong. Nasa na ang 20 pesos na bigas. 1, 2, 3. Nasaan na ang 20 pesos na bigas. Ang gagaling nyo! Okay, ang sabi nila, tumigil sila dyan, baka tayo ma-disperse. Pero muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Presidente Duterte. Yan po ang nagbibigay pag-asa sa kanya na dahil sa inyong pagmamahal, mabubuhay siya hanggang 100 years old. Yes! Pwede ba umawit tayo ng happy birthday muli? Pwede ba yan? Yes! 1 and a 2 and a 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ibulong natin, ibulong. We love you, Tatay Digo. 1, 2, 3. We
Love you, Tatay Digong. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you po, Ato.